salamat dating congressman at ngayon ay lead convener ng ating Philippine Alliance for National Advocacy and Accountability. At ngayon ang magsasalita, katipunan ng mamamayang Pilipino, National Convener, Kampilan, si dating Congressman Jing Paras. Maraming salamat ka Eric. Mga kababayan, kayong mga sumali nitong ating pagpakita ng pagkaisa, pagsuporta ng ating sinusulong na magdemanda na bumaba si Marcos sa kanyang pwesto, ay kaming buong taos-pusong nagpapasalamat sa inyo lahat. Pero may panawagan po tayo mga kababayan na base sa ating saligang batas. Alam natin na malubha na ang sakit ni Marcos. So, ang ating saligang batas nagsasabi na dapat sabihin sa taong bayan kung ano ang status ng kalagayan ng health ni Marcos. Kasi maraming kwento na terminal na lang daw ang kanyang sakit. Kaya nananawagan tayo at ipatuloy natin ang laban natin. Hindi nila tinanggap ang impeachment complaint natin na nandoon 10 charges ng corruption, ng pagdanakaw ng pera ng bayan, at doon ina-identify natin na si Marcos ang numero 1 na kurakot base sa sinasabi ni Saldico, mga kababayan. So, hindi ko na habaan pa ang aking makikipag-usap sa inyo. Thank you for joining us this afternoon. Mabuhay po ang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang laban para wakasan ang kabulastugan na ginagawa ng liderato ng ating bansa, mga kababayan. Masasabi ninyo, sir? Ang masasabi ko, peaceful naman. Hindi naman nangilam sa atin ang mga kapulisan. Salamat sa kapulisan na nakaunawa sa sentimiento ng mga mamayang Pilipino. Hindi naman kami napunta rito para manggulo. Nandito kami para ipahayag ang tunay na kalagayan ng ating bansa na step down ang Pangulong BBM. Dapat bumaba na siya para matapos na itong mga problema na ito dahil siya naman talaga ang ugat ng problema. Sana makinig siya sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. It's better to step down BBM kaysa magkaroon pa ng matinding katutuan. Sana ang mga Pilipino ay magkaisa at tigilan na sana ang korupsyon dahil yan ang tunay na nagpapahirap sa ating bayan. At actually, mayaman sana ang bansang Pilipinas kung nagagamit sana ang mga mali-malitang pera na yan. Yan ay isa pa lamang sa mga nadiskubre at marami pa yan na hindi nadidiskubre. Kaya sana panawagan ko sa mga politiko natin, sana naman pagtuunan nyo ng pansin ang kaunlaran ng ating bansa kung paano baguhin ang antas ng pamumuhay ng mga mahirap na mamayang Pilipino. Mga politiko, tigilan nyo na ang pangungurakot dahil ang bansang Pilipinas naman ang bigyan nyo ng pagpapaunlad at ang mga mamamayan nito. So, siguro napanood mo naman yung naging nangyayari sa Cebu nung nakaraang araw, no? So, anong reaksyon mo doon? Ang masasabi ko doon, lahat ng ginawa ng mga kapulisan sa Cebu ay illegal. Napakalaking illegal. Unang-una, hindi sila pinadaan. Alam niyo ba na itong mga daanan na ito ay public? May karapatan ang bawat mamayang Pilipino. Wala silang ginagawang masama para pahintuin sila. Meron tayong tinatawag na road tax, bayad ng mga mamayang Pilipino. Wala silang ginagawang masama, bakit sila pipigilan? Hanggang sa dumating ang punto na hindi na sila tumuloy, kumakain na sila, bakit ginawa pa rin, pinuntahan sila at may hinuli pang mga kasamaan natin. Yan ay isang maliwanag na pangaharas, political motivated. Dapat wag ganun. Dapat ang isipin nyo yung kapayapaan. Payapa silang dumaraan, kayo ang gumagawa ng kaguluhan. Kaya mga kapulisan sa Cebu, be educated naman. Dalawa po ang order
order natin. Unlawful order at lawful order. Kayo ay lumabag sa order na hindi naman dapat sinusunod dahil wala namang nilalabag na batas yung mga nagkakaraban na payapa naman. At ito ay usapin na ng bayan at mamayan, hindi usapin ng politika lamang. Bagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas, bagsak na ang Pilipinas. Kaya kami mga mamayang Pilipino ay gising na at nananawagan na Pangulong BBM, it's better to step down to avoid na maiwasan ang mga matindi pang mangyayari na kaganapan. Bumaba ka na at as per Constitution, ibigay mo ang pesto sa karapat-dapat si Ma'am BP Sara Duterte dahil siya as per Constitution siya ang dapat na pumalit kapag incapacitated na ang Pangulo. Kaya sana it's better to step down BBM. So may bulong-bulungan sir na kahit ano daw mangyari, wag lang maging presidente si Inday. Anong masasabi mo doon? Ang masasabi ko dyan, wala kayong magagawa kapag itinulot na ng Diyos. Kapag itinulot ng Panginoon Diyos na maging presidente yan, dahil sa pagkakaisa ng mga mamayang Pilipino, wala sino mang makakapigil yan. That is reality. Walang dahilan para hindi siya maging Pangulo dahil siya ang pangalawang Pangulo. Nasa Constitution natin yan, nasa batas yan. Pangalawa, clear siya sa Commission on Audit kaya wala dapat dahilan para hindi siya maging Pangulo. Wala siya sa listahan ng mga kurakot. Kaya para sa akin, yung sinasabi nyo na hindi dapat siya maging Pangulo, impossible dream yan. Kapag ang Diyos na ang nagtulot at nagbigay ng kapahintulutan kay Ma'am Bibi Sara Duterte para maging Pangulo ng bansang Pilipinas, walang makakapigil yan kahit sino pa kayo. Supreme Court nagbigay na ng final decision. So hindi pa rin silang naniniwala sa final decision na yan. Ayan, tungkol dyan kay Soto. Sa totoo lang, oblok yan. Oblok yan si Soto na yan. Bakit ko nasabi? Ang Supreme Court, hiwala yan kung tutusin. Kapag nagdesisyon ng Supreme Court, hindi dapat nila pakialamanan yun. Dahil yun ay jurisdiction ng Supreme Court. Abogado ba si Soto para sabihin niya na mali ang desisyon? Ang desisyon ng Supreme Court ay tama at legal. Pero siya, ano ba siya? Abogado ba siya para alam niya ang batas tungkol sa pag-analisa ng impeachment? Kaya yung sinasabi ni Soto ay siya ang impossible dream, hindi yung pangarap niya sa impeachment. Dahil unang-una, siya ay kapanalig ng BBM administration. Kaya niya nagawa yun. Kaya siya nagpapaliwanag dahil bayad siya. Hindi dahil sa yun ang tunay na batas. Kapubuhan po yun. Dahil ang impeachment ni BP Sara Duterte ay clear sa Commission on Audit. Yun ang naging basihan ng Supreme Court para hindi ituloy ang impeachment para kay BP Sara Duterte. Pero yung impeachment ni BBM, maliwanag pa sa sikat ng araw na merong mga grounds for impeachment. Salamat sir. Maraming salamat. Yan. God bless. Thank you po.